Bakit ka ba umiiyak, bunso? Ano nangyari? Sabihin mo sa akin. Sinaktan ka ba nila, Nicole? Sabihin mo't papagawan natin ng paraan para mapurasahan din siya. Nag-aalalang tanong ni ate. Inabutan niya ako ng isang basong tubig para kumalma ako. Ate, narinig ko kasi si Mama. May sinabi siya kay ate Nicole. Hindi pala ko anak ni Papa. Kaya pala palagi nalang mainit ang ulo sa akin ni Papa. Kasi anak pala ako ni Mama sa ibang lalaki. Narinig kong Abdul ang pangalan ng tatay ko. Ate, lahat pala na nangyari sa atin alam ni ate Nicole. Tumatawa pa siya kanina habang pinag-uusapan nila mamang tungkol sa pagkakuha niya sa'yo. Mahina lang kanilang pag-uusap, kaya medyo hindi ako sigurado sa akin narinig. Malungkot na napayuko ako habang sinasabi ko yun kay ate. Now I get it. Kaya naman pala si Nicole lang ang laging pinapabura nila Papa. Kasi siya lang ang tunay na anak nila ni Mama. Hays, Gabriel, ang tagal natin nagtiis sa trato sa atin nila Mama. Tapos malalaman natin na hindi pala kasi tayo tunay na anak. Hindi na din ako magtataka ngayon kung bakit gano'n na lang kadali kay Nicole na landiin niya noon si Matthew. Bunso, huwag ka mag-alala. Nandito lang kami ng Kuya Jacob mo sa tabi mo. Handang sumuporta sa lahat ng gagawin mo. Naiinis lang ako. Sa tuwing papasok sa isip ko mga ginawa ni Mama. Ang dami magagandang bagay ang pinagkait niya sa atin. Akala ko noon, normal lang ni isang pamilya ang ganitong klaseng trato sa mga anak. Inis na sabi ni Ate Kim sa akin. Alam mo ba ate, naiinis din ako. Kasi narinig ko si Mama nang sabihin niyang buwan-buwan pala nagpapadala ang tatay kong yun. Hanggang ngayon. Pati sa pang tuition ko nagpapadala din pala siya. Nakita lang niyang ginawang press conference, kaya hinintunan ng tunay kong ama pagsustento sa akin. Galit na galit si Mama dahil dun. Nakakainis kasi, kahit piso wala man lang silang binigay sa akin. Sa'yo pa nila ako pinakargo sa lahat ng gastusin ko. Hiyang-hiya ko sa'yo ate. Saad ko naman kay ate. Nakita ko nangingit-ngit ang kanyang bagang, pinipigilan niya maluhad sa sobrang galit. Pulang-pula ang kanyang muka at nag-iba ang kanyang mood. Alam ko nagkitimpi sa ate. Mahinahon pa rin itong nagtanong sa akin. Wag mong isipin ang nagastos ko. Kusa akong pinigay sa iyo yun. Bumuntong hininga muna to bago nagtanong sa akin. Nalaman mo ba kung sino yung papa mo? Tanong niya sa akin. Taga-Kuwait daw. Naging karelasyon daw yun ni Mama nung nagtatrabaho pa siya doon. Matapos niyang tumakas sa Saudi. Naging deal nila ni Papa niya malaking kanilang ipadala ni Mama kay Papa para hindi siya pigilan ni Papa na makipagrelasyon doon. Hanggang sa noong nabuo ako, umuwi na sa Mama si Panyas for good. Nagpanggap daw si Mama na wala siyang pamilya sa Pilipinas. Ayun yung sinabi kay Ate Nicole. Ate, sinong hindi mapipikon doon? Saad ko kay Ate Kim. Magpakahinahon ka bunso. Hayaan mo. Aayusin natin ang lahat ng to. Basta sa ngayon, ang focus ay mahuli si Mama at mapanagot siya sa kanyang mga ginawa. Sagot naman ni ate sa akin. Ate, may isa pa nga palang napag-usapan sila na narinig ko. Alam kong tototohanin ni Ate Nicole yun. Sabi niya kay Mama na si Avang gagamitin niya para makahingi sa'yo ng pera. Sabi ko pa kay Ate Kim. Nahihirapan na daw kasi sila Mama sa panggastos nila sa probinsya dahil sa pagtatago nila. Kaya sa Ate Nicole nang gagawa ng paraan para maibigay sa kanila. Hindi na kasi makapagtrabaho na maayos si ate dahil sa walang iba mag-aalaga kay Ava. Kaya wala din siya maibigay. Dagdag ko pang sabi. Oh, anong silbi ng asawa niya? Di ba malaki daw ang sahod ni Matthew? Hindi na taga mga nahiya mga yan? Salamat punso sa pagbibigay ng awareness sa akin. Nakita kong naiinis na talaga si ate pero nagtitimpi lang siya. Dahil nasa harapan namin sila Kuya Jacob. Ang dami naging revelasyon ngayong araw para sa akin. Mabuti na lang at hindi ako pinabayaan ni Ate Kim. Kung nagkataon, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Hindi ko nga din alam ate. Ewan ko kung sinasabi nila Aling Milda ay totoo. Sabi nila simula doon nakasampa si Kuya Matthew sa barko. Hindi nagpadala. Pero sabi naman ni Mama, malaking padala monthly. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. Kasi nanggaling daw yung mga ganong issue sa mga kaibigan ni Kuya Matthew.
Nanggaling ayon daw kasi sabi ni Kuya Matthew. Sagot ko naman sa kanya. Ayan na nga bang sinasabi ko? Ano pa nga ba magbabago kay Matthew? Hays, kawawa lang si Ava at ganyang klase ang naging magulang niya. Sabi ni ate. Nang matapos maghapunan, ay nauna nang umuwi ang parents si Ate Kim. O paano? Mauna na kami sa inyo. Kailangan namin pumunta muna kay General De La Torre para malaman ang development ng kaso. By now, meron na paniguradong resulta ang mga survey ng mga tauhan niya sa lugar na sinabi niyo. Mag-enjoy kayo, Kim. Kami nang bahala ng mami mo mag-asikaso ng gulong ginawa ni Amelia. Gabriel, you will be fine. Kagaya ng sinabi namin sa'yo, pwede mo kaming maging pamilya. Sabi pa ng daddy ni ate. Thank you po. Maiksi kong sagot. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila. Madami na silang naitulong sa akin magmula nung pumutok ang isyung to sa pagitan nila ni ate. Habang naglalakad kami sa mall at namimili ng mga bibilhin, ay nakatanggap ako ng sandamakmak na message kay Ate Nicole. Tumatawag din siya sa akin. Hindi ko naman to pinapansin. Nag-silent lang ako ng cellphone. Panay pa rin ang vibrate nito nang tingnan ko ay naka 55 missed calls na to at 30 messages. Hindi ko to binabasa. Hinayaan ko lang to at nagpatuloy lang kami nila ate sa aming pamimili. Mamaya ko na lang titingnan ko anong gusto niyang sabihin sa akin. Jacob POV. Agad kong tinawagan si Christian na kumpirmahin ni Gabriel ang narinig niyang pag-uusap ng kanyang mama at kapatid na si Nicole. Noong una, akala nito'y nagbibiro lamang ako. Puro taga-kalokohan tong si Christian. Hindi pa pala kasi niya napapanood ang tungkol sa isinagawang press conference. Zap bro, long time no call. Busy-busy ka na taga kay Kim. Pinagpalit mo na kami ah. Anyways, I don't care. Kasi nasa akin ang Mustang mo mula sa pustahan natin dahil kay Kim. Pabunga dito ang sabi sa akin. Sira ulo ka talaga. Don't mention it anymore. Hindi natin siya pinagpustahan period. Ayoko ma-misinterpret niya kung malalaman niyang tungkol sa naging pustahan natin noon. Dati lang yon, nung hindi ko pa siya nakikilala. Seryoso kong pagbibiling sa kanya. Bro, kakailanganin kong tulong mo. Sabi ko naman sa kanya. Chill bro. Noted. Sige, hindi na mauulit banggitin namin ang tungkol sa pustahan natin dati. Mukhang seryoso ka na taga kay Kim ah. I'm happy for you. Sa wakas, nakita mo na din ang babae para sa'yo. Hindi ko akalaing saseryosohin mo si Kim bro. Kung sa bagay, hindi kita masisisi. Napakahat naman talaga ni Kim. Pangungulit nito sa akin. Hindi niya sinaseryoso ang tawag ko, kaya naman inulit ko sa kanya ang tungkol sa tagampake ng aking pagtawag. Bro, this is a serious matter. Hindi mo pa ba napapanood ng press conference na sinagawa kanina lang? Tungkol kay Kim? Tanong ko sa kanya. Ang alin yun? Hindi ko napanood. Busy kasi kanina, nag-flag ceremony sa munisipyo kapag Lunes. Ano bang tungkol doon? Tanong sa akin ni Christian. Tungkol yun kay Mrs. De La Cruz at Kim. Ang legitimate parents ni Kim ay sila Mrs. De La Cruz. Katibayan dito ang DNA niya sinagawa sa kanilang dalawa. Bro, kailangan naming mahanap ang mama ni Kim. Nagtatago kasi to dahil sa kasong kinakaharap niya. Basta bro, panoodin mo na lang sa replay or YouTube, nandun na yon. Napag-alaman kasi namin sa Negros to nagtatago. May kakilala ka ba doon na pwede nating lapitan? Para mas mabilis ang lahat. Tanong ko sa kanya. Oh, I think that's a serious matter indeed. Teka, tatawagan ko si Colonel Sandoval. Kapit niya ang buong Negros. Ibigay mo sa akin ang address para mapuntahan na din natin ngayon. Tatawagan ko din si Oliver. Isasend ko sa iyo ang number kung gusto mong kausapin mo din siya. Kilala ka naman ni Oliver. Urgent to, no? Tanong niya sa akin. Oo, Christian. Pupunta na kami ng Italy next week. Sagot ko naman sa kanya. Nagpaalam na kami sa isa't isa dahil kailangan na nitong kontakin ang kanyang mga kapit sa Negros. Ibinalita ko agad sa kanila ang aming napag-usapan. Pagbalik ko, ay nakita kong umiiyak si Gabriel. Iisa lang palang kapalaran nila ni Kim. Kaibahan lang ay tunay siyang anak na kanyang mama nang dahil sa kataksilan. Napapailing naman ako sa kung anong klaseng inang gagawa ng ganitong katinding bagay.
Gabriel, don't worry. Ipapahanap ko kung sinong tunay mong ama. Huwag ka na malungkot. Usapang lalaki sa lalaki yan. Napakurot naman sa aking kamay si Kim. Naawa din siya sa kapatid. Kung ano ang sakit na naramdaman niya noong nalaman niyang hindi itong mga magulang niya, ay talagang nalungkot siya. Alam niya ang pinagdadaanan ng itinuring niyang kapatid. Malungkot ang mga mata ay kinamfort ni Kim ang kanyang kapatid. Nang maging maayos na to at natapos na kaming kumain, ay pinag-shopping na namin si Gabriel. Binili na din namin ni Kim ang lahat ng gusto niyang dalhin pa Italy. Bago pa tumulak pa Italy, nais ko sanang surpresahin si Kim sa isang intimate wedding. Sa totoo lang, ilang araw ko na itong pinaplanong gawin, pero naghihintay ako ng tamang pagkakataon para isagawa to. At sa tingin ko, ito na ang oras na yon. Maiksi man ng panahon, ay ito man ang perfect time dahil maihahatid siya ng kanyang tunay na mga magulang sa harap ng altar. Habang abala si Kim sa pag-aayos ng aming mga gamit, ay nagpaalam ako sa kanyang aalis muna ako. May meeting kuno ako sa aking mga staff, ngunit ligid sa kanyang kaalaman, ay may hinahanda na akong espesyal para sa kanya. Jacob, para saan ba tong meeting na to? Bakit hindi kasama si Kim? Tanong sa akin ni Mami Samantha. Mukhang seryosong bagay ng pag-uusapan natin. Tanong naman ni Mami Aurora. Tito, tita, ma'am, dad, kaya ko po kayo pinatawag dahil nais ko po sanang surpresahin ng isang intimate wedding si Kim. Hinihintay ko po tagang pagkakataong to para maihatid niyo tita, si Kim, sa harap ng altar. Gusto ko pong maikasal kami bago pa tumulak pa Italy. Wika ko sa kanila. Biglang nanginang naman ang mga mata nila Mami Samantha at Mami Aurora. Oh, too sweet of you. Pero isang linggo na lang at papaalis na kayo. Paano mo masasagawa to? Tanong sa akin ni Mami. Sa totoo lang po, sa tuwing umaalis ako at sinasabi ko kay Kim na may meeting ako doon ko po kinakausap ang wedding planner, videographer, photographer. Nakaset na po ang lahat. Nais ko po sana itong gawin sa resort ko sa Boracay. Napaka-memorable kasi sa amin ang lugar na yon. Kung hindi dahil sa resort, hindi kami magkakakilala ni Kim. Pero po magkakaroon pa rin po kami ng church wedding na gaganapan naman sa pagbalik namin. Sabi ko pa sa kanila, wow! Congratulations Jacob! Pagbati ni Daddy sa akin. Tuwang-tuwa din si Mami sa aking sinabi. Binasbasa na nila Tita Aurora at Tito Benjamin ang nais kong gawin. Kaya naman pinasimulan ko na sa mga tauhan ang dapat nilang gawin. Nag-massive send na din ako ng mga message sa mga taong malalapit sa amin. Nagpaalam na din ako kaagad sa kanila dahil hindi ako maaari magtagal dahil sa hinihintay ako ni Kim na makabalik sa bahay. Kim POV. Nakumpleto ko na din sa wakas sa mga gusto kong dalhin para sa biyahe namin pa Italy. Hinanda ko ng aming maleta, inimpake ko na din ng mga damit, bags at sapatos na aming dadalhin. Ayoko kasi magmadali tuwing lalabas ako ng bansa. Gusto ko sa mga susunod na araw ay relax na lang kami bago magbiyahe. Pati gamit ni Jacob inayos ko na din. Hindi naman masyado madami ang dadalhin gamit ni Jacob, kaya yung mga sobrang kilos niya hindi na magagamit ikinuha ko. Sayang naman kasing ibinayad niya. Lalo at sa business class kami sasakay. Excited ako dahil sa ilang taon kong bilang isang OFW ay itong unang beses na ma-experience ko ang pagsakay sa business class. Napagkasunduan namin nila Rona na sa airport na lang ng Italy kami magkikita-kita. Isasend na lang ni Jacob sa kanilang mga email ang kanilang flight details. Hindi ko na ito pinakaalaman dahil naging busy na din ako sa dami ng nangyari nito mga nakaraang araw. Sa susunod na araw ko na lang tatawagan sila Rona. Total, tapos na din naman ang dapat kong asikasuhin. Nagkayayaan niya maghapunan. Hindi ko napansin ang oras. Inabot na pala ako ng alas 7 ng gabi. Tinawag na ako ni Jacob dahil nakahayin ng mga pagkain sa hapag. Pinatawag ko na din si Gabriel kay Manang na buong maghapon nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi ko alam kung bakit parang matamlay si Bunso ngayong araw. Actually, hindi lang naman si Bunso. Halos lahat ng nasa bahay ganyan ang pinapakita sa akin. Hindi ko na din siya kinulit dahil baka pagod din siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit na dadalhin pa Italy.
Ito kasi ang unang beses na lalabas si Gabriel ng bansa, kaya baka nahirapan siya mamili ng kanyang dadalhin. Isa pa, ilang beses din niyang nabanggit na sobrang excited siya sa pag-alis namin. Love, let's go na. Nasa dining na sila mami. Pag-aaya ko kay Kim paglabas ko mula sa aking office sa loob ng aming silid. Habang abala si Kim sa pag-aasikaso ng mga dadalhin namin papuntang Italy, ay nakita ko itong magandang pagkakataon para kontakin ang mga taong imbitado sa aming kasal, pati ng mga in-charge na mag-aasikaso sa mga bisita. Sinigurado ko na din ng aming wedding planner na iseset na nila ang lahat sa event place dahil mauunang bisita ng isang araw bago ang aming pagdating. Nag-send naman sila ng picture sa akin ng ginawa nilang ayos, pati na ang forma ng banda at lugar kung saan inayos ang fireworks sa sisindihan, una sa pagdating namin ni Kim, at ang pangalawa ay papuputukin pagkatapos ng aming kasal. Ibinilin ko na rin kay Dominador ang makakailanganin ng mga bisita pagdating sa resort, pati ng mga kwarto na naka-assign para sa bawat isa. Kinausap ko na din ang aming chef, pati na ang mga approved menu na nais kong ihanda para sa arrival ng mga bisita, hanggang sa matapos kinabukasan ng kasal ay sinend ko na sa kanyang email. Halos kalahating aking hotel na ang occupied ng aming mga bisita. Nagmamadali ako at panay ang aking pagsilip kay Kim. Bigla kasi itong pumapasok sa aking opisina. Buti na lang at nakatuon ang kanyang focus sa pag-aayos sa mga gamit sa maleta. Kaya naman kahit medyo nagtagal ang aking pakikipag-usap sa mga taong to, ay hindi ito naging problema. Isa din sa aking sinisigurado ay ang pagdating ng inarkila kong banda para tumugtog at kumanta na siya mag-e-entertain sa mga bisita habang hinihintay ang aming pagdating. Hindi naman namin magiging problemang seguridad sa buong resort dahil mula pa kahapon ay may person na ng kapulisan na pinadala ng aking kaibigan na si Christian. Si Dante naman ang naaasahan ko mag-manage ng lahat pagdating sa bayaran. Siya ang maaasahan namin mula noon hanggang ngayon. Matapos ko masiguro na okay na sa resort, ay pinaasikaso ko naman kay Dante ang tungkol sa pagsundo at pagbabiyahan ng aming mga bisita na sasakay mula sa aming private plane na pinahanda ko na sa airport. Susunod na lang kami nila mami kinaumagahan. May mga binilinan na akong tauhan sa resort kung saan ko balak pakasalan si Kim. Hindi ko ito isa sa publiko dahil gusto ko maging intimate lang ang aming kasal. Mga pamilya at iilang kaibigan lang namin ang aking inibitahan. Kasama dito ang kaibigan ni Kim. Pinauwi ko si Rona at Mia. Kasama nito ang kanyang partner na ibang lahi. Lahat inakausap ko na at nakuntsaba, pati pa si Gabriel. Okay love, susunod din ako. Sagot niya sa akin. Halika na muna, mamaya na yan. Nilapitan ko si Kim at hinawakan ng kanyang kamay mula sa likod. Humalik ako sa kanyang batok at nanlalambing na kaunti sa kanya. Humarap siya sa akin at lumingkis ang kanyang bisig sa aking leeg. Okay, sige na. Let's go na. Hindi pa ako naliligo? Sabi pa niya sa akin. Hinila na niya ang aking kamay at bumaba na kami sa kusina. Magkakasabay kaming kumain. Kinakabahan ako at hindi ko alam kung paano ko isisingit ang tungkol sa pagpunta ng Boracay.